Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa kapistahang ito ng pagbibinyag sa ating Panginoon, ay winawakasan natin ang panahon ng Kapaskuhan. Patkat ito ang pagpapahayag sa madla ni Jesus na siya ay ang anak ng Diyos. Kung papaano siya ay ibinalita ng anghel kay Maria at kay Jose na siya ay anak ng Diyos na isisilang. Ngayon naman ay nagpapakilala sa kanya hindi na ang anghel, kundi ang ama niya at ama natin na siya ang kinalulugdang anak ng Ama. At ito ay pagpapahayag niya taglay ang kababaang loob na siya ay kabahagi ng paglalakbay ng tao sa panawagan ng Diyos sa pagsisisi at pagbabalik loob na kanyang pangangatawan ng lubos upang makumpuni ang nasira ng kasalanan sa kanyang tagumpay dito at sa kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay at nananalig sa Kanya at kumikilala sa Kanyang siyang anak ng Diyos, tayo ay naging mga inampung anak ng Diyos. Kaya ito ang biyaya ng Kapaskuhan, na tayo ay hindi na iba sa Diyos, patkat si Jesus ang nagbukas ng ating buhay para makiugnay sa Diyos bilang ating Ama, siya na ating kapatid. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito at ng misteryo, buong kababang loob nating aminin ang ating mga kasalanan, hilingin natin ang habag at patawad ng ating Panginoon.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at ihati tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kapayapaan sa mga taong tinulungan niya, pinupurihin ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bundok na sa kanan ng Ama. Maawa ka sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita ka bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami nawa ay maging kanyang kaparis. Kaisa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inilalarawan ni Isaías ang pagtawag, misyon at paghihirap ng lingkod ng Diyos na isusugo upang iligtas ang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, "Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ipinaliliwanag ni Pedro sa paganong si Cornelio at sa sambahayan nito na ipinagkakaloob ng Diyos ang kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga pagano sa pamamagitan ni Hesukristo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita
tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin ninyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid ko kay Kristo, tayo ngayon ay nagdiriwang ng kapistahang ito ng pag-ibinyag sa Panginoon. At sabi ko nga po kanina, sa panimula ng pagdiriwang natin, ay ipinipinid na natin ang kapanahunan ng Pasko, ang paghahayag sa madla ng nagkatawan taong Diyos. At ating napakinggan ngayon sa ipinahayag na Ebanghelyo, siya ang kinalulugdang anak ng Diyos. At taglay niya ang Espiritu Santo. Kaya bahagi ito ng Christmas time, patkat ito ay bahagi ng paghahayag sa laman, manifestation in the flesh of the Word incarnate. Kaya bahagi ito ng Kapaskuhan. Ngunit maganda na ating tingnan na sa pagpipinid ng kapanahunan ng Pasko, ay tayo din naman ay patuloy na inaanyayahan na samahan din siya sa kanyang
pagbibigay ng puwang sa kanyang sarili o sa ating ding sarili sa panawagan. Bakit ba siya nagpabinyag? Kasi may narinig siya. Ano narinig niya? Magsisi kayo at talikdan nyo ang inyong mga kasalanan patkat dumarating na ang kaharian ng Diyos. Narinig na yan. Kanino? Sa kanyang pinsang si San Juan Bautista. May narinig siya. Nung marinig niya ito, siya din ay nakipila sa magpapabinyag. Ngunit ang binyag niya ay pagsisisi. Hindi ito ang binyag na kanyang pasisinayaan sa kanyang muling pagkabuhay, ang binyag ng bagong pagsilang. Ito ay binyag ng pagtugon sa pagbabalik buhay. Ano ba yung buhay nilang babalikan? Yung buhay na kalugod-lugod sa Diyos bilang bayan ng Diyos na hindi nila nagampanan at natupad, sanhi ng kanilang paulit-ulit na paggawa ng kasalanan na siyang kahihiyan ng Diyos o napapahiyaan Diyos. Ito ba ang bayan ko? Taksil? Ito ba ang bayan ko? Mga nagsasalawahan? Ito ba ang bayan ko na ako ay iniiwanan? Ako ay minamaliit at hinahamak? Ako ay itinataboy? Ito ba ang bayan ko? Kaya ang panawagan ni Juan Bautista ay ihanda ang daraanan ng Panginoon. Dumarating ang magkukumpuni ng nasirang ugnayan ng bayan sa Diyos. Ngunit ang Diyos kailanman hindi niya babawiin ang kanyang ipinahayag na pagmamahal. Tapat ang pagmamahal ng Ama sa kanyang bayan at sa atin. Kaya ang narinig na paanyaya ni Juan Bautista ay kanyang tinugon. Hindi para sabihin siya ay may kasalanan, kundi para sabihin niyang, kasali ako sa inyong kalagayan na babalik tayong lahat, sama-sama tayong babalik lahat sa ating kaugnayan sa Diyos. Kaya yun ang sinasabi ng binyag. Nakikiisa si Jesus sa pagsasabi ng bayan, babalik kami sa Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, kasama ako dyan. Bagamat wala siyang kasalanan, siya ay nakiisa sa pagsasabi ng bayan, babalik kami sa Panginoon. Makipagkakasundo kami sa Panginoon. Kaya nga, ang kaniyang ipinakitang ito na pakikiisa sa bayang tumutugon sa panawagan ni Juan Bautista sa pagsisisi ay pagsisimula ng kaniyang paghahayag. Paano babalik sa Diyos? Nagsisi? Tama. Ngunit paano? Natatapos ba roon sa pagsisisi? Babalik sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa Diyos. At ang pakikinig sa Diyos ay hulugan na kinikilala ang katotohanan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay, at ang tugon nila sa pamumuhay na gumagawa ng kabutihan. Kaya aakayin sila ni Jesus sa kanyang misyon ng pagbabalik buhay. Hindi lang pagkakaloob ng buhay, maipagkakaloob niya yan sa kanyang muling kamatayan at muling pagkabuhay. Pagkat noon pa man ay hinahangad ng Diyos, bumalik kayo sa buhay. Anong buhay ba yun? Babalikan nila, buhay tipanan. A covenanted life. May katipan sila. Ang katipan nila ay ang Diyos. Kaya si Jesus ay mangunguna sa kanila upang makipagtipan. Kaya sabi dito sa ating unang pagbasa sa sulat ni Propeta Isaias ay binabanggit dito, siya ang gagawa ng pakikipagtipan sa mga tao.
Dadalhin niya ang liwanag. Dadalhin niya ang paglaya. O kaya kung tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, ay papanig tayo sa liwanag at tayo ay lalaya, kakalas, bibitiw sa mga gawa na nagdadala sa atin ng kadiliman. Kaya nga nung Pasko, narinig natin sa propesiya din ni Isaias na a people who walk in darkness have seen a great light. Upon those who dwelt in the land of gloom, a light has shone. At sa pagdating ni Jesus, ngayon ay mama na, siya ay handa ng magsalita, handa ng magturo, gagampanan niya ang pagdadala ng liwanag. Kaya tayo na tumatanggap kay Jesus ay mabuhay sa liwanag. At ang nabubuhay sa liwanag ay nakikinig, tumutupad ng napakinggan at namumuhay sa katotohanan. At ang nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos ay mapalad, patkat natatagpuan niya ang tunay na buhay na itinuturo ng Diyos. At sa pagsasabuhay nito, may kailangan tayong taglaying virtue. Nabanggit ko kanina, pananampalataya. Pero isang virtue na dapat nating taglayin ay ang kababaang loob. At yan ang naging sanhi ng pagbitiw ng Israel sa kanilang tipanan sa Diyos. Naging mayabang sila. Kaya namin to, kami ang mag-iisip ng gagawin namin. Kami ang bahala sa aming sarili. Minaliit nila ang kapangyarihan ng Diyos na sila ay ipagtanggol sa kanilang mga kaaway. Kaya kababaang loob, kaya binabanggit ng ating unang pagbasa na ang isinugong lingkod, binabanggit dito, isusugo ng Panginoon ang lingkod. At itong lingkod na ito ay pinili niya at kinalulugdan. Tataglayin niya ang buang Espiritu Santo. Kaya magiging mapagpakumbaba lamang tayo kung bukas tayo sa pagtanggap, sa pagkilos ng Espiritu Santo. Kasi kung ibang espiritu ang papapasukin natin sa ating sarili na hindi namang santo, hindi tayo makakapamuhay na may virtue o kagandahang asal. Pagkat ang mga espiritong hindi santo, hindi tayo gagawing mabait, hindi tayo gagawing malinis, hindi tayo gagawing may liwanag. Karanasan natin yan. Maraming espiritu tayong kaibigan na hindi santo, na may impluensya sa ating pagkatao, ngunit hindi nito binubuo ang ating pagkatao, sinisira. Pagkat walang espiritong na hindi galing sa Diyos ang sisira sa atin. Lahat ng espiritong hindi galing sa Diyos, sisirain tayo. At ang Espiritu Santo na binibigay sa atin at tinatanggap natin at pinapakilos natin sa ating buhay, dinadala tayo sa liwanag. At higit sa lahat, ang tanggapin ng liwanag, tayo ay magiging mapagpakumbaba. Humble. Kaya nga, ang tema ninyo sa paghanda sa kapistahan ng sanggol na si Jesus ay ang kababaang loob na siyang daan sa pagbibigay kadakilaan sa Diyos. Ano ang ating magagawa para dakilain ang Diyos? Diyos na siya eh. Kailangan pa ba natin dagdagan ng kanyang kadakilaan? Hindi. Ngunit, napararangalan natin ang Diyos kung tayo ay mabubuti niyang mga anak. At ang mabubuting mga anak ng Diyos sa pakikiisa natin kay Kristo ay mapagpakumbaba na sabi nga, kayang makinig sa Diyos, kayang magtiwala sa Diyos,
kayang kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Makatuwid, masunurin, obedience. The virtue of obedience. Kaya katulad ninyo mga magulang, no? Ano ba ang nadadama ninyo pag ang inyong mga anak ay masunurin? Masunurin, kaya nagtiyaga mag-aral. At pagkatapos ng taon, may honor. Di ba napapapurihan kayo ng anak ninyo? Nabibigyan pagdakila kayo ng inyong mga anak sapagkat tinanggap ang inyong aral. Sinunod ang inyong pangaral. Nagtiwala sa inyong mga pananalita. Kaya naging mababa ang loob. Pero yung mga batang, huwag nga kayo maingay. Ako bahala sa sarili ko. Alam ko na gagawin ko. Ayan ang madalas nasisilat sa buhay, mayabang. Kaya makikita natin ang karanasan ng Diyos kay Jesus. Ang kababaang loob ni Jesus na ipinakita niya sa kanyang pagiging tao upang sundin ang kalooban ng Diyos ay ang daan naman ng binigyang kadakilaan ni Jesus ang kanyang Ama. Sapagkat sa kapamamagitan ni Jesus, naibalik ni Jesus ang isang anak na ang sagot sa Diyos, opo, nakikinig po ako, susundin ko po ang sinabi ninyo. Kaya sabi ni Jesus, wala akong sinabi, wala akong ginawa na hindi galing sa tatay ko. Wala siyang ginawa na hindi katatagpuan ng pagsunod, kababaang loob, at binigyan niya ng kadakilaan ang kanyang Ama bilang anak. The Father is glorified in every good deed that Jesus accomplishes. And the fullness of His deed to glorify the Father is His death. Death on the cross. No? Sabi nga sa silid ng huling hapunan, no, oras na yon para parangalan ng Ama. At pararangalan ni Jesus ang Ama. At pararangalan din ng Diyos ang kanyang anak sa muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, sinisimulan natin ang misteryo ni Kristo. Sa kanyang pagbibinyag, siya ay nagbibigay halimbawa sa atin, nangunguna paano makiugnay sa Diyos, kababaang loob. Kaya si Jesus ay naging bata. Sinasabi nga sa Ebanghelyo ni Lucas, siya'y lumaki sa lakas, sa kabanalan, at sa karunungan. He grew in age and grace and wisdom before God and men. At natutunan niya ito sa pamamagitan ng, nakamit niya ito sa pamamagitan ng kababaang loob o pagpapakumbaba. Kaya si Jesus ay tularan natin upang maparangalan natin, dakilain natin ang Ama. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, napakinggan natin na kinalulugdan siyang anak. No? At ang pinakamamahal na anak. No? Kaya sino ba ang karapat dapat mahalin at kalugdan ng Diyos? Ang mga mapagpakumbabang anak niya. At si Jesus ang ating halimbawa. Kaya ang debosyon natin sa Santo Niño, ang debosyon din natin sa Nazareno, o ang ating pagsunod kay Jesus ay naghahatid sa atin na makilala tayong kalugod-lugod na mga anak ng Diyos. Patkat sa ating gawa ay nabibigyang karangalan natin ang Diyos. Na sinasabi natin, totoo ang sinasabi ng Diyos, tama ang sinasabi ng Diyos, may liwanag na bigay ang salita ng Diyos, ang Diyos, may buhay ang kanyang binibigay sa kanyang anak, at kung sasang-ayunan natin ito, magpapakumbaba tayong tuparin natin ito, makakamit natin ang pang-araw-araw na katangian ng isang anak ng Diyos. Banal,
kalugod-lugod. At hindi lang yan. Kung tayo ay banal at kalugod-lugod, marami tayong magagawa para sa ikabubuti ng kapwa. Hindi sapat na tayo ay maging kalugod-lugod na mga anak. Huwag naman tayong kasuya-suyang magkakapatid sa kapwa. Kaya kung tayo ay tunay na mga anak, sa pagtulad natin kay Jesus, may dala tayong tuwa, may dala tayong malasakit, may dala tayong pag-asa at liwanag at buhay sa ating kapwa. Kung gayon, makikilala nga tayong mga anak ng Diyos. At diyan natin mapararangalan at mapagdadakila ang ating Ama. Kaya mga kapatid, sa ating pagdiriwang na ito, ng kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon at paghahanda natin sa kapistahan ng banal na sanggol, iisa lang ang makamit nating karangalan na pagsumikapan natin sa tulong ng Espiritu Santo. Magagawa ba natin to? Hindi, sa sarili natin. Ngunit, sa tulong ng Espiritu Santo, magagawa natin to. Kaya si Jesus, tinaglay din niya ang Espiritu Santo upang siya'y magpakaanak ng Diyos. Kaya, bumalik tayo sa buhay Espiritu ng Diyos at bitiwan natin ang mga espiritong hindi santo na sumisira sa ating pagtawag ng Diyos bilang kanyang mga anak at mapanumbalik natin ang kalagayang kinalulugdan tayo ng Diyos. Minamahal tayo ng Diyos. At ito ang maibalik natin karangalan sa harap ng Diyos at sa karangalan natin, dakilain natin ang Diyos na ating Ama. Magsitayo po ang lahat. Payag natin ang pananampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinapos sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng tubig ng buhay, bininyagan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit ngayon sa Ama na hindi nagkukulang na punan ng ating mga pagkukulang at pangangailangan. Ating itugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Maging tapat na daluyan nawa ng iyong biyaya ang mga pinuno ng aming simbahan sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan ng mga mananampalatayang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Piliin nawa ng aming mga pinunong lingkod bayan, gayon din kaming mga mamamayan, ang kabutihang pangkalahatan at pagkalinga sa kalikasan, saan man at kailanman. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Itulot mo, Ama, na matularan namin ang iyong pag-ibig sa pakikitungo namin sa isa't isa, lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay at patuloyin mo sila sa kaharian mo sa langit.
Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Dakilang Ama, idulot mong manatili kaming tapat kay Jesus na aming Panginoon na iyong ibinigay sa amin, nagkatawang tao, upang turuan kami sa buhay na sa iyo ay kalugod-lugod at sa pagtsatsaga namin na makatugon, padala mong ang iyong banal na Espiritu lagi upang siya ang manaig sa aming mga puso at diwa sa pagtugon namin matatag at tapat sa iyong salitang nagbibigay buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nating ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon, Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa aking kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ngayong pinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya ay kaisa mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo, taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat at matuwid ang kopat na kagagaling, na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya ay lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga aba ay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalantan ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ganyan banal ang mga kaloob na ito pampara sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, tang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus ang Panginoong muling nabuhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinawag sa hapunan ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ho ba may birthday? Dadalawa lang kayo? Anniversary ng kasal, walang birthday. Anniversary lang pag isang dibdib lang. Oh, sige po. Tumayo po tayo rin habang nagdadasal po tayo ng blessing. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, tinaas mo at binigyang dangal ang buklod ng pag-iisang dibdib at ginawang sakramento ng pagkakaisa ng iyong anak sa simbahang kanyang kabiyak. Pagkaloob ng biyaya, ang mga mag-asawang naririto ngayon sa iyong harap na ipinagbuklod mo sa pag-iisang dibdib. Sila ay nangangailangan na iyong tulong at ng kalingan ng Biring Maria at ni San Jose. Dinadalangin namin na sa hirap at ginhawa ay manatili silang nagmamahalan. Magkaisa nawa ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Sa kanilang pagpupunyagi, maranasan mo nila ang galak ng iyong pagtulong. Sa kanilang gagalakan, matanto naman nila na ang lahat ay mula sa iyo at ikaw ang kaganapan ng lahat. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Naisusunod natin. Bless. Salamat po sa paanyaya na ako'y maging bahagi ng inyo po paghahanda para sa kapistahan ng Santo Niño. 3 taon ko na pong namimiss yung kanta na yan kasi 8 taon po ako sa Tondo, Santo Niño. Kaya magandang pagkakataon, ako ay naanyayahan ni Brother Rene na mag-preside sa inyo pong second day ng Novena Masses para sa kapistahan ng Santo Niño. Ako po ay galing sa shrine ng Nuestra Señora de Guia. Alam niyo ba kung nasaan ang Señora de Guia? Nasaan? Ermita. Kaya yan po ang tahanan ng pinakamatandang imahe ng Mahal na Birhen sa buong Pilipinas. Kaya siya ang patrona jurada de Manila, ang kauna-unahang maituturing nating Shrine of Mary in the Philippines. Way back, May 19, 1571. Tagal na, no? 1571. Natatag-an Tondo, May 3, 1572. Memorize ko pa. Kaya maraming salamat po sa inyo pong paglahok sa gabing ito ng ating banal na misa at baunin natin ang pagpapala ng Diyos na tayo ay mapagpakumbaba upang mabigyan natin ng kadakilaan ng Diyos
na tapat sa atin sa pagmamahal. Palakpakan natin ang Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo yung mga ulo, hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ama namin mapagpala, nililingap mo ang iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Pagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong tapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. na ipagdiwang na natin ang Eukaristiya, humayo kayong taglayang liwanag at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo